And then we will also live on Facebook. Okay, so this is oops. Okay, so we will start. We will continue on. Okay. Okay, now we are on air. We'd like to praise God and thank Him for this opportunity again para po makapagpatuloy tayo ng ating pag-aaral dito sa biblical history, account of the book of Genesis. Sa mga sinulatan ni Moses. Okay, so okay, again we will check. Okay, good morning po. Magandang umaga po sa lahat at dito po tayo sa ating patuloy na pag-aaral po sa biblical history sa aklat ng Genesis, the first book of the Bible. Now, as we continue with our series on the biblical history, bago po tayo magpatuloy ay mayroon po tayong prayer thought for this morning. Ito po ay isang saloobin para po sa ating pag-aaral sa umagang ito. Sabi po rito, this exhortation has a special application to us. We are living in the generation concerning which is said as the days of Noah, where so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Matthew 24:37-38. If any of us are to be among the overcomers, we must be diligent to keep ourselves free from the corruptions of the age. So yan po yung ating saloobin sa pananalangin na kung saan ay kung ano po ang kalagayan at karanasan po ng mga taong bago po ng flood ay ganun din po ang sa atin na kung saan ay ang pangangaral na ito ay special na apply din po sa atin na kung saan ay kung namumuhay tayo sa kalagayan na kung saan ay mayroong na nag-aasawa, inuman, ano pang mga ginagawa ng kasamaan sa sanglibutan ito, ayan po ay isang kapahayagan na tayo ay nalalapit din sa pagdating ng ating Panginoon. Ngunit, mayroon pong mga pangyayari bago pa man maganap yung pagdating na ating Panginoon dahil darating po siya as King of Kings na kung saan ay matalo muna yung mga kaharian sa pamagitan po ng kanyang kawal
ang kanyang bayan. Na that's why we need to put the whole armor of God para tayo ay masangkapan, tayo po ay maging ganap na kanyang mga alagad na kanyang madatnan sa kanyang pagdating. So, yan po yung saloobin natin. Tayo po muna ay manandaliang manalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka sa muli, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon ng inyong kaloob sa amin na kami po ay inyong ginising sa umagang ito upang patuloy na aming pag-aralan po ang inyong mga salita. Tulungan nawa kami, Panginoon, sa pamagitan po ng inyong banal na espiritu na ang lahat ng aming mga pag-aralan sa umagang ito ay maging katotohanan na siyang magpapatibay sa aming espiritual na buhay, sa aming paglalakbay sa lupang ito, Panginoon. Tulungan ang bawat isa sa amin, especially ang mga nagpapatuloy na nag-aaral ng biblical history, na ito po ay maging kalakasan po namin sa pagkilala po sa inyo, na kayo po ang Diyos na siyang nakakaalam at nagpipreserve ng inyong bayan. Kaya sa linggong ito, Panginoon, amin pong inaasahan na kayo po ay gagabay sa amin upang patuloy naming baybayin ang mga bagay na nangyari po sa nakaraan upang kami po ay maging handa din sa kasalukuyan. Amin po itong inaasahan na mangyari dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So dito po tayo sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Ang serye po ng ating pag-aaral sa linggong ito ay patungkol po doon sa kung papaano na lumago at nagkaroon ng ang title ng ating message this morning is Increasing Corruption on the Earth. Ito po ay napag-aralan natin bahagya sa verses 1 and 2 last week. So, nagkaroon tayo ng introduction on this. And then, nandito rin mapag-aralan natin sa linggong ito at sa araw na ito yung henerasyon of Noah and the flood. Okay. Now, so, ano po ang response ng Panginoon sa malaking kasamaan na dumating po at nangyari sa lupa? At nalaman po natin na yung sons of God and the children of men, son of men, ay nagkaroon ng intermarriage at nagkaroon nga po ng mga higante, yung kasamaan ay lumago sa lupa. Kaya ano po ang response ng Panginoon? Dahil ito ang kalagayan ng lupa. So in the history of humankind, there is a response where God need to do. Okay? Ito po yung mababasa natin sa Patriarchs and Prophets, page 96, paragraph 2. Ito po yung pagkasabi, My spirit shall not strive with man forever. God did not allow the human race to stay in this rebellious place forever. This means there is a point of no return in our rejection of God. So, hindi po mananatili na ang Panginoon ay titingin lamang sa mga kasamaan na nangyari sa lupa, kundi kanya rin pong bigyan ng pansin ito. Kaya nga po, dito sa kalagayan nasa kalagayan nila Noe, ay mapapansin natin na talagang Diyos ay nagkaroon na ng hangganan. Mayroong limitasyon na kung saan ay dumami nga po yung kasalanan sa lupa at nakita lamang na si Noe at ang kanyang pamilya ang siyang maging righteous o naging righteous. Especially kay Noe, mga kapatid, no? Nakita natin na Noe was found righteous before the eyes of the Lord. Paano yung mga
henerasyon or yung mga nino o mga anak ni Seth. Alam niyo, nagdami po yung tao, nagtira sila sa kabundukan at hindi rin sila makatiis na nandun sa kabundukan. So sila ay pumunta ng patag at nagkaroon ng asawahan and then lumago ang kasamaan sa lupa. At kaya nga po sabi rito, God will not woo us forever. There is a point where He say no more. No. But Noah stood like a rock amid the tempest. Yan po yung kalagayan na talagang si Noe ay isang taong banal na natagpuan po ng Panginoon na kahit ano pang bagyo mangyari sa kanyang buhay ay nandyan po si Noe tatayo sa prinsipyo. Surrounded by popular contempt and ridicule, he distinguished himself by his holy integrity and unwavering faithfulness. A power attended his words, for it was the voice of God to man through his servant. Connection with God made him strong in the strength of infinite power. So ang kapangyarihan na nandyan po sa kanya ay kapangyarihan mula sa Diyos. Ganon din po ang mangyari sa ating in these last days. Wala po tayong kakayanan. Ngunit ang mangyari na ang kapangyarihan ay mula sa Diyos. Na siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya itong kalakasan na ating gagamitin ay ito ay lubhang hindi nanggaling sa atin kundi galing sa Diyos. Kaya sabi rito, while for 120 years, his solemn voice fell upon the ears of that generation in regard to events. Kasi God will warn the people. Kaya ginamit niya po yung si Noah na maging instrumento to evangelize para maipalaganap po yung warning na kung saan ito po yung nagkaroon ng tinatawag na mensahe na ihanda po yung bayan ng Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, ang kanyang nadala lamang ay kanyang pamilya. So dito makikita natin na hindi natin matarok, hindi natin maabot. Bakit ganito ang nangyari sa sanglibutan? No? God allows it to happen that this will be an example for us na sa ating kapanahonan ngayon, kaya sinabi ni Jesus Christ na as in the days of Noah. Kung ano ang kapanahonan ni Noah, Noe, ganun din ang mangyari sa ating ngayon. Okay? So, sabi nga po rito na while for 120 years his solemn voice fell upon the ears of that generation in regards to events which so far as human wisdom could judge were impossible. Para sa tao ay talagang imposible na yun na mangyari na kung saan dahil sa kasamaan. Malaki na po yung kasamaan ng laganap sa lupa dahil yung nagkaroon ng intermarriage, ang mabuti at masama at laganap na sila po ay controlled by the giants at that time. Dahil alam po natin sa last week na ating na pag-aralan na may mga higante na yun ang nagkocontrol at talagang nagpalaganap ng kasamaan sa lupa. Kaya nga po, ang Diyos talaga ay nakita niya na hindi na tama ito. Okay, so He said, no more of this wickedness that will rule the earth. Kaya nga po, nagkaroon siya ng preparasyon para sa tao, para may handa niya. Kaya sabi rito na the wickedness of men in Noah's day
ay tunay po ay nasalaysay sa chapter 6. Ating basahin po ito. Actually, kabahagi po ito sa introduction sa pangyayari dito sa flood. Ngunit atin pong balikan ito sa verses 5 to 8. Kung ano po ang sinabi ni Moses patungkol po dito sa preparasyon na magkaroon ng flood. Okay, basahin po natin yung Genesis chapter 6 verse 5 to 8. Sabi po rito, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Okay, so yan po yung kalagayan na talagang nakita po ng Panginoon na nalumbay po siya dahil sa paglaganap po ng kasamaan sa lupa. At ang kalagayan ng ating sanglibutan ngayon, ganun din po. Dahil wala halos ay majority of the people are doing wickedness. Kaya nga po, sabi rito sa Spirit of Prophecy na it was not multitude or majorities that were on the side of right. So makikita natin hindi po yung majority ang nasa katotohanan o nasa tama, kundi majority are on the wrong side. The world was arrayed against God's justice and His laws. And Noah was regarded as a fanatic at the time. Kasi sinusunod niya yung kalooban ng Panginoon. At ganun din ang mangyayari in these last days na kung ikaw ay talagang yung tapat sa paglilingkod sa Panginoon, kahit yung Sabado mo ay kanilang testingan ka na kahit isang araw lang, ganito. So you will be tested. So sabi po rito, Satan, when tempting Eve to disobey God, said to her, "Ye shall not surely die." Genesis chapter 3 verse 4. Great men, worldly, honored, and wise men repeated the same. So, anong nangyayari kahit sa mga marunong na mga tao, mga wise na mga tao, pero wise on the things of the earth, pero hindi wise on the side of the Lord. So yan po yung kalagayan na kung saan ay mahambing po natin ang kalagayan dahil ito po yung nabasa natin doon sa ating thoughts for prayer, ang saloobin natin sa pananalangin, na kung saan as in the days of Noah. So yan po yung kalagayan ng ating panahon din sa ngayon. Kaya we can actually relate our time with that of Noah. Okay? The threatening of God, they said, are for the purpose of intimidating and will never be verified. You need not be alarmed. Such an event as the destruction of the world by the God who made it and the punishment of the beings He has created will never take place. So yun po. Peace and safety. Yun din po ang mensahe sa ngayon. Hindi gagawa ang Panginoon ng ganyan. Walang Ezekiel 9 na mangyari. And they will say, just have peace. Magkaroon ng kapayapaan. Pero sa halip na kapayapaan po ang nangyayari ay kaguluhan. Okay, so yan po yung kalagayan na nasa atin ngayon din. At be at peace, fear not. Noah is a wild fanatic. Yan minsan ang atake sa mga Seventh-day Adventist, mga fanatic. Especially if you are a vegetarian, if you are a reformer, ay sabihin ka na fanatic ka, legalistic ka, o anumang mga names will be named against you.
So yan po yung mga kalagayan. Kaya we can relate to what Noah is facing at that time. At sabi pa po rito, the world made merry at the folly of the deluded old men. Instead of humbling the heart before God, they continued their disobedience and wickedness, the same as though God had not spoken to them through His servant. So, nandyan na yung mensahero ng Panginoon, pero they will not listen to it. Ganon din po sa ating panahon ngayon, na while the word of warning to the people are coming, these people, kahit sa ating church ngayon, ay they continue on doing what they please, what they want to do. Na kung minsan ay hindi na po pagsunod sa Panginoon, kundi paglabag sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya this happens in the past and it will be an event that will transpire in these last days. So kaya kailangan po natin na pansinin na hindi po ang minorya o mayorya sa atin ngayon ang gumagawa ng mabuti, kundi majority of the people. Ang mundo ngayon ay lumalaban sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, inihanda niya rin ang kanyang iglesia na kung papaano na ang Diyos ay nag-preserve sa kanyang bayan at that time, ganun din po ang mangyari na i-preserve din po ng Panginoon ang kanyang bayan in these last days. Na kung saan ay nais niya na hindi po buwal, hindi malipol ang karamihan. Dahil mayroon pong provision ng Panginoon na pagkatapos na ma-purify po ang iglesia, ay great multitude will be saved, mga kapatid. So yan po yung kagandahan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. So makikita natin dito sa kaganapan sa ating panahon ngayon, Jesus said, as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man. So yan po yung natala sa Matthew 24 verse 37, na kung saan ay ito ay kung anong kaganapan na nangyari sa kay Noah noon, ganun din sa ating kalagayan ngayon. That's the time when we will be warned to prepare ourselves. In other words, the condition of the world before the coming of Jesus will be like the conditions of the world before the flood. So ito po yung mga tinatawag natin na hint, clue. When this happens, then we are closer to the time of the end. Ito ang una dito, exploding the population. Talagang dumami, talagang sumabog yung populasyon. Alam naman natin ngayon ay talagang madami na po ang tao sa mundong ito. So yan po ay Genesis chapter 1, chapter 6 verse 1. Yan po ang introduction natin. And then sexual perversion. So nakikita natin yan. Perverted yung sexuality po. Laganap po yung LGBT. Itong mga nangyaring sexual perversion, mga kapatid. Yan po ang kaganapan din sa panahon ni Noah. And then demonic activity. Yung demonic activity is actually that is nakita natin doon, nabasa natin na because of the intermarriage between the sons of God and the sons of men, then nagkaroon po ng talagang laganap na kasamaan sa sanglibotang ito. Okay, constant evil in their heart, in the heart of men. So ito po ngayon ang laganap. And then widespread corruption and violence. Kaya nasa kasukdulan. Nasa kasukdulan na po yung kasamaan ng tao. Kaya we as God's people ay inihanda po tayo ng Panginoon na dapat ay nandito po tayo upang maging ganap na bayan ng Diyos na tagasunod. Sumusunod po sa kanyang kalooban. Okay? So ito po yung part na malalaman natin yung generation ni Noah.
Okay? These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation. And Noah walked with God. So nakita natin, ito yung introduction din sa buhay ni Enoch na he walked with God. Kaya God preserved him and he was actually translated without tasting death. Pero si Noah ay dito po ay nakita natin na he walked with God but later in his life ay yes, mayroong hamon sa kanya kaya nahulog po siya doon. Atin po yung patuloy na mapag-aralan bakit nangyayari kay Noah yan. Okay? So verse 10, and Noah begot 3 sons. That is Shem, Ham, and Japheth. And then the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, and all flesh had corrupted his way upon the earth. Bagamat nandyan na, nagkaroon po ng mga anak si Noah, na siya yung righteous man, nagkaanak siya, at yun, laganap nga po yung kasamaan sa lupa. Kaya ito ay makikita natin na God sees everything. Kaya nakita niya po yun ang kalagayan. In the days of Noah, a double curse. O doble. Doble yung curse na nangyari yon noon. Kaya ito ay makita natin na sa human history ay nangyari ito na talagang sukdulan na yung kasamaan ng sanglibutan at that time. Kaya nga po nagkaroon ng dilubyo na pinahintulutan po ng Panginoon upang ma-restore muli, maibalik muli ang kalagayan ng sanlibutan. In the days of Noah, a double curse was resting upon the earth in consequence of Adam's transgression and of the murder of Cain, na nakapatay pa si Cain. Kaya lalong talagang sumama ang lupa. Kaya nga nangalat itong kasamaan sa lupa. At ngunit ganun pa man ay God preserve His people. Ay pinanganak si Seth para maging ninuno ni Noah. Okay? Si Noah ay lumabas at ito na nga po at pinipreserve po siya ng Panginoon. Yet this had not greatly changed the face of nature. Hindi siya nabago, ano? There were evident tokens of decay, but the earth was still rich and beautiful in the gifts of God's providence. The hills were crowned with majestic trees supporting the fruit-laden branches of the vine. So makikita pa rin yung kagandahan at kapangyarihan ng Diyos sa mga creatures o sa kanyang ginawa. Okay, the vast garden-like plains were clothed with verdures and sweet with the fragrance of 1,000 flowers. The fruits of the earth were in great variety and almost without limit. The trees far surpassed the size, beauty, and perfect proportion any now to be found. Their wood was of fine grain and hard substance, closely resembling stone, and hardly less enduring. Gold, silver, and precious stones existed in abundance. So, ganun pa man ay makita pa rin yung kagandahan. Pero hindi na ikumpara doon sa Eden na when you eat the fruit of the tree, you will be immortalized. Immortalized in the sense that you will live because that is actually the tree of life. Pero dahil sila po ay tinaboy, ay nakita nandito, nandyan yung kahirapan na nangyari po sa lupa. Kaya in the history of the world,
ay mapapansin po natin na talagang there is a great change that happens in the earth. Okay, now, preparation for the flood. Ito na po yung pag-prepare ni Noah. Okay, na kung saan ay mapapansin po natin sa banal na kasulatan, it was recorded in the Holy Writ where we as God's people ay we can imagine how God preserved these people. Okay, basahin po natin. Medyo mahaba ito pero basahin lang po natin yung part dito sa mga text na ibinigay ko po rito, na kung paano po ang Diyos ay nag-preserve sa kanyang bayan, ay basahin po natin ng Genesis chapter 6, yung part lang po noon, okay, 13. Tingnan po natin sa banalang kasulatan kung ano po ang sinabi. Okay. Genesis 6:13, at sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon sila ay aking lilipuling kasama ng lupa. Okay. So yan po mga kapatid, introduction na kung saan ay mayroon pong plano ang Diyos na kung saan ay lilipulin niya ang buong lupa. Kaya nga po at that, kung atin pong patuloy pagbasahin yan, ay dyan po inihanda ng Panginoon na kung saan ay He will destroy yung dahil sa karahasan ng mundo, ay ganun din po ang gawin ng Panginoon sa mundo dahil sinira ng tao ay sisirain ng Diyos. So kung God wants to preserve the earth, pero dahil ang tao ay sumisira nito, kaya nga po ang Diyos ay nag-decide, okay, sinisira nyo ang aking creatures. Sinisira nyo ang aking ginawa. Kaya kayo ay aking sisirain. Yun po mga kapatid, no? So God is not the source of all of this destruction, but it is human in nature, na kung saan ay ang tao po ay gustong sirain yung ginawa ng Panginoon. Kaya talagang nakuha na po ang Panginoon, mayroon pong hangganan. May hangganan po ang kanyang habag sa tao, na pinahintulutan niya po na lumaganap. Ay kung ang Diyos ay may spirit of controlling, domineering, ay pwede niyong patayin kaagad yung tao. Pero hindi ganon. So God is a God of mercy. So dito po makikita natin na bagamat siya ang creator, ay mayroon po siyang puso. Kaya sabi doon nga di ba nakuan siya, nalungkot siya, nalumbay siya. So ang Diyos ay mayroong kwan din, mayroong puso ang Panginoon, na ito po yung atake ng kaaway na gusto ng Diyos kontrolin ng tao. No, God made human being as free to choose. Kaya nga po siya rin ay nangusap sa atin na kung saan ay makinig sa kanyang mga salita. Kaya dito, building an ark on dry land. Kung ating patuloy pong babasahin dyan yung Genesis chapter 6, especially from verse 14 onwards, ay dyan po yung naitala ng Panginoon na mayroon pong instruction ang Diyos kung papaano, kung gaano kataas, gaano kalapad ang arka na gawin ni Noe. Okay, so I will not go on those specific. Dito lang po tayo sa spirit of prophecy na kung ano po ang sinabi. Noah was commanded to build an ark for the saving of himself and his house. So, ito po yung pag-preserve ng Diyos sa bayan niya. It is stated, Noah, have I found righteous before me in this generation? And it is also stated that Noah walked with God. So yan pong nabasa natin. Nakita po ng Panginoon na lumakad din naman si Noah ng tapat sa Panginoon. He walked with God. Noah did not stop to question, what will the inhabitants of the old world think of me if I begin to build this ark or this boat upon dry land? So,
yan po mga kapatid yung magku-question ka rin minsan. Hindi po nawala sa tao yan. Hindi nawala kay Noah na mag-question sa Panginoon. Bakit ako paggagawin nito? Bakit ako magagawa ng boat o ng arka na dry naman, walang ulan na makikita? Pero he just obey the Lord. Ganon din sa atin mga kapatid. We may preach about the kingdom of God. Pero sabi ng iba, is that literal kingdom or spiritual? Kasi sabi nila, it might be a spiritual kingdom. Kaya hindi na dapat maniwala kayo sa literal kingdom. So they are actually parang talagang katulad din sa panahon ni Noah na hindi rin sila maniwala that God will establish the kingdom. Noah is establishing an ark to save the world. Pero ano pong ginawa ng tao? They did not believe. So ganun din ang mangyari sa last days, na they will not believe in the establishment of the kingdom. Na ang kingdom sana is to save first God's people. Pero God's people will not listen. They will not believe in the kingdom. They will not believe in the 144,000. So these are actually related messages na kung saan ay naghahanda po sa atin. Sabi po rito, he believed just what God had told him. So kung ano pong sinabi ng Panginoon sa atin din, ay maniwala na lang tayo. No? And he commenced to work upon the light and plan that God had given him. So kung ano po ang nilatag ng Panginoon sa kanya na plano, yun po ang kanyang ginanap. Yun po ang kanyang ginawa. Kaya sa atin din po, nilatag sa atin katotohanan, yung propesiya na God will establish a kingdom. So anong gagawin natin? To sigh and cry for all the abominations that is being done in the church today. So yan po yung ating gawain. Just follow, just obey God. Sundin lang po natin ang Panginoon. Ano po? He had to employ many carpenters to help him in this great work of building. And there were many of these who were believers at that time. So, ganun din po sa ating panahon ngayon. There might be people who are building, helping to preach the message, pero kalaunan, mga kapatid, ay mawawala. Ganun din po sa panahon ni Noah, na they are helping to build the ark. They are building to help the kingdom of God. Pero ang ilan sa kanila hindi makatiis. Kaya nga po sabi sa banal na kasulatan ay kailangan ng magtiis. Sabi doon, ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. So yan po mga kapatid yung lesson din na ating matutunan. But the largest part of the Noahic world were unbelievers. And they made a great deal of sport of Noah. They ridiculed the idea of building a great boat on a dry land. So parang pinagtawanan talaga nila si Noah na nagbibuild ng arka na wala namang ulan. Pero si Noah ay just obedient to the Lord. At yan nga po ay talagang yung paggawa niya ng arka ay isang kapahayagan ng pananampalataya na bagamat tuyo ang lupa, ay gumawa po siya ng arka at siya ay nagpatuloy na talagang ipursige, talagang iganap na mayari ang arka. Kaya nga po it took him 120 years. Imagine, 120 years na kung saan ay siya ay patuloy na nangaral upang ang bayan ng Diyos o ang mga nilalang ay ma-preserve. Pero hindi po nangyari na hindi naniniwala. The world was in infancy. Yet iniquity had become so deep and widespread that God could no longer bear it. Hindi na kaya ng Panginoon. Hindi ko na kaya to, hindi ko na malunok ang kasamaan sa lupa.
And he said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth. He declared that his spirit should not always strive with the guilty race. Kuha na talaga, talagang nasa kasukdulan na po. Sukdulan na ang kasamaan ng tao, kaya God will actually preserve these people. The great and dreadful day of the Lord will come also in our time. Na kung saan ko paano po nangyari po kay Noah ang nangyaring iyon ay mangyayari din po sa atin, na there will be a great vast of wickedness even among God's people in these days. Okay, sabi po rito, if they did not cease to pollute with their sins the world and its rich treasures, he would blot them from his creation and would destroy the things with which he had delighted to bless them. He would sweep away the beast of the field and the vegetation which furnish such an abundant supply of food, and would transform the fair earth into one vast scene of desolation and ruin. So yun po mga kapatid, na talagang nakita ng Diyos ang kasamaan ng lupa, kaya nga po hindi niya na matiis na ayoko na makita yung kasamaan nito na lumalaganap, na majority of the people are wicked. Now iilan lamang, nakita niya na lamang na sinuwa lamang ang banal, kaya nga po he decided na talagang wawasakin, ay talagang lilinisin niya ang lupang ito. Kaya nagkaroon po ng flood na ito. Okay? So amid the prevailing corruption, ito na mabanggit natin dito si Methuselah. Methuselah actually is, ang pangalan niya po, noong pinanganak po siya ni Enoch, okay? Ay naka-purpose po ang kanyang pangalan. Ano pong purpose ng pangalan niya? At the end of his life is also the end of the world. Yan po yung Methuselah. Selah means the end. Okay? So Methuselah means the end of his life. Makita niya pa yung paghahanda. Okay? Paghahanda ng arka. Pero bago noong mag-flood po, namatay si Methuselah. Okay? So yun po yung kung makalculate natin yung years, ay it will actually took 2,000 years. Kaya nga po Spirit of Prophecy ang nagsasabi na 2,000, yun po yung pag-flood, na kung saan ito po yung sinasabi nga po nila, and every 2,000 years ay mayroong significant na mangyayari. Okay? So from the creation up to the time of Noah is 2,000. And from creation up to the first coming of Christ, it's 2,000. So, and then from the time of Christ up to our time would be 2,000. But we don't know. That's why ang iba ay mayroon pong time setting. Kaya sabi nila, mag-2,000 na sa 2027. Bakit po? Kasi sabi nila, okay, 27 AD, Christ was baptized. Ang sabi namang ng iba, no, 2030 o 2031, because Christ died and resurrected. So yun naman ang sabi ng iba. But the Bible tells us that no one, wala pang nakakaalam kung kailan. Pero at the close of the day, at close of the history, it will be revealed. It will be announced to whom? To the 144,000. Because Ellen G. White have seen that vision that the 144,000 hear the Lord declaring the day and hour of his coming. So his coming will be declared. So the same is true with the flood. The flood was actually declared by Noah.
Kaya may aral tayo. Mayroon tayong tinatawag na prophetic study on the flood. Kaya atin po yung i-reserve doon sa pag-aaral na yon sa prophetic study of the flood. Dahil kung ano po ang nangyari sa flood, yun din po ang mangyayari in these last days. Because the ark is actually the symbol of the kingdom. The kingdom is the one that will prepare God's people for the second coming of Christ. Na kung saan ay yun po yung talagang nais ng Panginoon na ihanda ang kanyang bayan. Kaya si Kristo mismo nagsabi, as in the days of Noah, will it be in the last days. So, yan po mga kapatid. Yan pauna pa lang mga introduction po yun sa mga prophetic studies. Kasi ito po yung ating pinag-aralan na fondasyon. Fondasyon na kung saan ay this is the biblical account of the history of the world that is actually making an example that will happen in these last days. So while building the ark, he was to preach that God would bring a flood of water upon the earth to destroy the wicked. Those who would believe the message and would prepare for that event by repentance and reformation should find pardon and be saved. Enoch had repeated to his children what God had shown him in regard to the flood. And Methuselah and his sons, who lived to hear the preaching of Noah, assisted in building the ark. So yan po yung sabi ng Espiritu ng Hula, no? Na itong si Enoch, actually, nag-preach din po siya na there is a coming of Christ. Kaya nga po nabasa natin last week na sa Judas verse 14 na sinabi po doon na pinakita kay Enoch na Jesus Christ is coming in the clouds. And it is actually a presentation of preparation for God's people na kung saan ay si Enoch repeated na minimensahe niya po ang patungkol sa Diyos. Pero ang nangyari po ay talagang they are frustrated. Even Methuselah helped the building of the ark. Pero hindi po nagtagal ang kanyang buhay din. Kaya namatay din si Methuselah. At the end of his life, then that's the time where the flood was materialized or completely done or literally done. So nangyari na nagkaroon ng flood at ang kanyang pamilya o pamilya lamang ni Noe ang siyang na-preserve dito. Okay, the cause of the destruction of the world by a flood. So ito na po malalaman natin na kung saan ito po yung destruction of the world. At mangyari din po ito in these last days na kung saan it will be revealed that even the lives of those righteous will be preserved. Sabi nga dito yung karanasan ni Adam ay nakita niya po yung kasamaan ng lupa. He was a witness of the result of sin that he has done. Faithfully, he sought to stem the tide of evil. Kahit ano pang gawin niya, no, na nagpupunyagi po siya na maibalik sa dati. Pero hindi na po mababalik dahil nagkasala siya, resulta na po ito ng kasalanan. He witnessed the widespreading corruption that was finally to cause the destruction of the world by a flood. Na kung saan nakita niya po yun. And though the sentence of death pronounced upon him by his maker had at first appeared terrible. Talagang napaka-terrible ang mga pangyayari po na dahil sa kasamaan ng tao ay talagang ito po ang magaganap, no? And then as the days of Noah, so shall also the coming of Jesus. Inuulit po dito sa Spirit of Prophecy, Review and Herald, page March 31, 1896, paragraph 5. Ito po yung pagkasabi. Everything
is devised that can possibly turn the mind from that which is noble and pure, and the boundary line is almost reached when the inhabitants of the earth will be as corrupt as were the inhabitants of the world before the flood. So, inihambing po dito ng spirit of prophecy na kung ano po ang mga pangyayari in the past during the time of the flood at kung ano po ang mangyayari in these last days ay ganun din po ka-corrupt. Corrupt yung sanglibutan. Ano? Of the condition of society, at that day it is written, God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Ang question dito mga kapatid, ibig sabihin, nagrepent ang Panginoon. Ibig sabihin, nagkamali po ba siya? Hindi po ibig sabihin yung ganon. Okay? He actually has that yung kanyang pagmamahal. No? He was the creator. Okay? And ayaw niya na magpatuloy na ganito ang kalagayan ng lupa. Kaya nga po, he has that mercy. Kaya he repented, not in the sense that nagkamali siya, kundi ayaw niya na makita. Ayaw niya makita na ganun ang kalagayan ng sanglibutan, na kasamaan ay lumalaganap at para bagang ang iniisip ng tao sa atin ngayon, bakit tayo naghihirap? Ang mga mayayaman, yung mga masasama tuloy ang talagang 'di ba lumaganap sila o mayayaman sila o maraming pera, talagang they control the world. Pero ang kalagayan ng tao, ng bayan ng Diyos, ito ang nakikita ng Diyos. Naaawa po siya. Kaya God will preserve these people. Kaya yun po yung kagandahan doon na mensahe, na hindi po tayo mag-cling doon sa mga bagay na ang Panginoon ay nagsisi din pala sa ginawa niya. That is not the point here. Na kung saan ay nais ng Panginoon na ipakita niya sa tao na mayroon po siyang awa. Mayroon po siyang ganap na puso na ayaw niya na magpatuloy yung kasamaan sa lupa. Kaya nga po nagkaroon ng flood. So the flood is a solution for the deluded or puno, laganap ng kasamaan sa lupa. So God will judge the world. So yan po yung nagdulot na kung paano po na natapos ang sanglibutan sa flood. Okay? Sabi nga po rito, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence. Jesus said concerning our own day, as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came, and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. So, kung ganun po yung kalagayan ng sanglibutan sa ngayon, ay makikita po natin na God has a solution for all of this. God is actually sending us a message of purification in the church, na kung saan we believe in a kingdom. A kingdom, establishment of the kingdom, you are a part of that. Tayo po ay part ng kingdom of God. So we are the subjects of the kingdom. Pero may mga taong hindi maniwala na God will establish a kingdom. So, ito po yung symbol of an ark. God is actually preserving His people, but people will not believe that God will have a kingdom. Alam niyo po yung kingdom is an ark that will preserve the people. Because mayroon pong 7 last plagues. Okay? Ito po yung hindi pa na unawaan ng ating mga kapatid sa iglesia, na
God will establish His kingdom to preserve these people during the 7 last plagues. Alam niyo po, yung 7 last plagues ay mabubuhos po yan sa sanglibutan. Pero where are God's people at that time? If you are not in the kingdom, then you are in that places where the 7 last plagues will fall. Kaya nga po ang ating iglesia ay preserve po ng Panginoon. So the core of God's kingdom is the 144,000. At yan po ang sinabi sa Testimonies for the Ministers, page 422, na the subject of the kingdom are those who obey, and whithersoever the Son of Man goeth, they will be. So kung saan ang palatuntunan ng Panginoon, kung ano pong sinabi ng Panginoon, they obey. So ito po yung kaganapan na mangyari in these last days, no? Na nais po ng Panginoon na ma-preserve tayo, kaya mayroong message of the kingdom. So inilink po natin yung biblical history to the biblical prophecy. The biblical prophecy is God will establish a kingdom, and that is the ark. Pero marami pong tao, even in our church today, will not believe that God will establish a kingdom on earth. On earth po yan. Kasi ang kingdom po, yan po yung kanyang kaharian na hindi na mawawasak. Ibig sabihin, God's people will no longer experience death. Kaya hindi mawawasak. Because they have eternal life. Yan po yung nais ng Panginoon. Ibalik niya po yung Eden. Kung nawala man pong Eden, then God will restore Eden. And that is actually described in Isaiah chapter 11. So sa prophecy po, pag-aralan natin yung Isaiah chapter 11, that is actually the kingdom. Okay? That is Eden, restored. Pero sabi po ng mga theologian, sabi po ng ibang mga pastor, ang chapter 11 daw po ay heaven na yun, on new earth. Yan po ay atin pong pinasabulaan, sinasabi na mali po. Bakit? Kung basahin niyo po yung chapter 11, verse 10, ay bakit po may mga hintil pa dyan? Okay, basahin po nga po natin. Sister Veronica, basahin po natin ito para at least may hint po kayo ng chapter 11. Yan po ay Eden restored. Ang kaharian ng Diyos na ni-restore ng Panginoon. Na kahit yung mga bata dyan maglalaro po sa mga ahas. Yung mga yung tinatawag natin na mga wild animals, they will be tame animals at that time. Okay? Pero dyan sa kalagitnaan po ng chapter na yan, ay binabanggit po na mayroon mga hintil. Okay? So, hindi po natin masasabi na it is heaven. Okay? Tingnan po natin yung new earth or new heaven. So, basahin po natin yung chapter 11 ng Isaiah as introduction to the prophecy, na kung sana ito ay pinag-aralan po natin yung biblical history na kung saan dito po mafundar, foundation natin, na kung saan ang Eden na nawala ay i-restore po yan ng Panginoon in these last days. Okay, basahin po natin Isaiah chapter 11, verse 10. Isaiah 11 verse 10, At sa araw na iyon, ang ugat ni Jesse ay tatayo bilang sagisag ng mga bayan. Siya ay hahanapin ng mga bansa at ang kanyang tirahan ay magiging maluwalhati. Okay. So, dyan po ay kung basahin nyo po yan sa English, ay binanggit po yung intel o Gentile. That Gentile seek the ensign of Jesse. Sino po ba yung Jesse? Alala nyo po kung sino si Jesse? Who remember about Jesse? Sino po ba si Jesse? Siya po ba yung tatay ni Okay. David? Okay, very good. You got it. Okay. That's why there is Davidian, because this is a prophetic message
that God will establish a Davidic kingdom, because that is yung Jesse is actually the father of David, which ito po yung they will seek the ensign. The ensign, yung palatandaan na kung saan ay pahanapin ng mga hintil dahil maluwalhati ang bayan ng Diyos at that time. Kaya makita mo dyan yung chapter 11 na yan, ay bakit matagpuan yan dyan sa verse 11 na the Gentile will seek. Ibig sabihin mayroon pang probation open. The provision is still open for the Gentiles because they are seeking for the ensign. That is actually where God's people, the root of Jesse, which is David, where in the prophecy, you have the Davidic kingdom that will be established. At marami po mong talata niyan sa prophecy na mapag-aralan po natin. Kaya this is a foundation where God will restore Eden, and it has been described in chapter 11 of Isaiah. At mapapansin nyo dyan, chapter 12, 13, this is actually the joy. Chapter 12, joy in the kingdom. And then 13 is actually Babylonians, where the Babylonians at the time, in the time where Israel has been delivered by the Lord, then Babylonians actually is, they also conquered or talagang binihag in captivity ang Judah at that time. So ito po ay antitypical na mangyayari po na during that time. It's actually in the Babylonian time, Babylonian era. Kaya doon sa Revelation chapter 18, 1-4, mayroon pong mensahe doon. Ano pong mensahe doon? Come out of her, my people. Come out from where? From Babylon. Because the world will be Babylon at that time. Because Revelation chapter 18, chapter 17, the scarlet-colored beast is actually, the scarlet-colored beast, inuupuan ng babae. Yung Babylonian, that is actually during the Babylonian era in our time. Kasi kung nangyari po ang Babylonian era at that time, the ancient, sa atin po, we have also the Babylon, confusion. Kaya marami po ang nakukonfuse. Babylonian era. Pero hindi pa tayo dumating doon because wala pa po yung tinatawag nating prophetic significant na mangyayari. Na kung saan ay mayroon pa pong tinatawag na two-horned beast. Yung two-horned beast that they will declare Sunday law. When that Sunday law will be declared, that's the time where we can see Babylon. Babylon the Great, na kung saan yan po yung mangyayari in this last day. Kaya God would like to preserve His people with the message of kingdom. God will establish a kingdom na kung saan ay kung papaano po sa panahon ni Noah, ay ganun din po in these last days. Okay, last na passage po ito para po sa ating consideration this morning. Why did God destroy the world He had created? Ito ang karamihan ng tanong ng tao, no? Bakit kaya dinestroy ng Panginoon ang sanglibutan na kanyang ginawa? Sabi po rito, humans were going to destroy themselves. God believed that extreme measures and a new beginning were necessary. So, yun po talaga mga kapatid, kailangan na maganap po ang kalooban ng Panginoon. Kung hindi po magkaroon ng flood, then there will be no new beginning for the people. He chose Noah to warn everyone and offered a means of salvation, the ark. Ganun din po ang mangyayari sa last days. God offers a salvation for us, Seventh-day Adventists, through a kingdom. Okay, mababasa natin sa prophecy yan. Kaya ito foundation. Ganun pala yun sa panahon ni Noah. The ark is an offering of God for salvation of men. At ganun din po sa last days, ang kingdom niya. Because
ang kaharian niya ng Panginoon ay hindi na mawawasak yon. Okay? At sabi po rito, thus Noah did according to all that God commanded him. So he did. God is offering His grace to us too. And He expecting a response of faith and obedience. God gave direction that an ark was to be built for those who desire to be saved from the coming destruction. He was about to speak in determined language against weakness that had grown to fearful proportions. He was about to clothe himself with vengeance and execute his judgment against the transgressors of his law. Kaya yun po yung sa spirit of prophecy, after po na di po ba siya ngayon ay nadamitan ng priestly attire because he is actually the high priest. Sa Day of Atonement, mababasa rin po natin yan sa Hebrews, Exodus, sa Book of Moses, na it was also a purpose of God that they will build a sanctuary. A sanctuary was patterned in heaven. Ang sanctuary na ito ay mayroong talagang likas na mayroon ng Diyos. Kaya nga po pumasok siya doon to intercede with His people. Kaya siya ngayon ang ating mediator. When He come out from that mediation, He will clothe Himself with a cloth of vengeance. Kaya mayroong Ezekiel 9. Ang Ezekiel 9 is actually an execution of judgment for those who have not received the message of warning, which God says you need to sigh and cry for all the abomination that is being done in the church. Yan pong sabi sa Ezekiel 9. At yan din pong sabi sa Spirit of Prophecy, Testimonies for the Church, Volume 3, 266, 267. At Testimonies for the Church, Volume 5, page 211, na binanggit po yung Ezekiel 9, that God will actually execute judgment first in the church. 1 Peter 4:17. Kaya lahat ng mga itong mga prophecy na pinag-aralan natin is actually a part of that warning na kung saan ay God will establish a kingdom. So God gave direction that the ark was to be built for those who desire to be saved from the coming destruction. Pero kung mag-prevail ang kasamaan sa kanilang mga puso, then they will be part of that destruction. As Noah proclaimed his warning message, some listened and worked with him in building the ark, but they did not endure. Evil influences prevailed. They turned away from the truth to become scoffers. Kaya manunuya na lang sila because they did not believe in the message. Ganon din po ang mangyayari sa atin ngayon na there are scoffers. You are telling about kingdom established on earth. Sabi nila, Ellen G. White wrote that it will never be restored again. Kasi may nangyari po yan. Ito po ang background bakit sinabi po yun ni Ellen G. White. During the time of Ellen G. White, mayroon pong mga taong tinatawag Zionist. Yung Zionist po ay sila ang mga literal Jews na nagnanais na ibalik ang kanilang kaharian sa Jerusalem. Kaya sabi nila, we will restore back what had been ruined by the Romans. Okay? So ibalik nila yung kaharian na yan. Tinanong ngayon si Ellen G. White, will this Jerusalem or will this Israel or the kingdom of Israel will be restored again? Sabi ni Ellen G. White, it will never be fulfilled. Hindi po yan mangyayari. Kanino? Sa kanila. Hindi yon mangyayari sa kanila. But God, okay, yun po ang posubali ng Panginoon. Yes, hindi mangyayari sa kanila because they are not the chosen one. They are not the one to execute it.
It is the Lord that will execute it, not them. So it is not human intervention. Kaya may sinabi si Ellen G. White na the kingdom of Jerusalem will no longer be established or built again. Dahil at that time, mga tao ang nagnanais na mag-build muli ng kingdom na yan. Kaya sinabi ni Ellen G. White, it will never be established and built again. Yan po ang sinabi sa Spirit of Prophecy. Kaya ang mga pastor, sinasabi po nila, Ellen G. White says that this old Jerusalem will never be destroyed or never be rebuilt. Kaya ito po ang pininiwalaan ng karamihan ng mga pastor. Pero mga kapatid, sa prophecy ay clear po that the Jerusalem will be restored again. Kaya may prophecy po na the fountain will be open to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and uncleanness. Saan mababasa? Zechariah chapter 13 verse 1. Yan po yung prophecy. Kaya dito po ay ating mapapansin, atin po basahin po yan para at least clear po sa atin na it is a prophecy po yan na magaganap po na in the house of David there will be a fountain that will be open. Basahin po natin, Zechariah chapter 13 verse 1. Bago po tayo mag-close, ito na po yung katapusan actually na passage natin. Okay, Zechariah 13 verse 1. Pakibasa po, Sister Veronica. Zechariah 13 verse 1. Okay. Zechariah 13 verse 1, sa araw na iyon ay mabubuksan ang isang bukal sa sangbahayan ni David at sa mga mananahan sa Jerusalem sa kasalanan at sa karumihan. Okay, so yun po mga kapatid. So there will be a fountain that will be open to the house of David and inhabitants of Jerusalem for sin and uncleanness. So mayroon pong fountain, bukal, na kung saan mabubuksan sa sangbayan ni David at sa mga nananahan sa Jerusalem. So yun po ay prophetic in nature. Wala pa po mang nangyaring ganyan. So this will happen in these last days. So yan po yung restoration of Eden that was lost, na kung saan ay yan po yung nais ng Panginoon na malaman po natin as God's people in these last days, na kung saan nais ng Diyos na tayo po ay makapaghanda din. Okay, any reaction? Any reflection po sa ating napag-aralan ngayong umaga? Sa ano po brother, yung about po sa second coming. Marami po kasi, I mean including kapag sinabing second coming, judgment day. Pero di ba kapag po second coming, wala na yung mga wicked, tapos wala na rin yung mga hindi pure Adventist. So wala na i-judge. So second coming is parang pagdala ng ni Jesus sa mga naging tapat sa kanya papunta po sa heaven. Yun po yung parang nakita ko ngayon yung kaibahan ng sinasabi nila na kapag second coming, judgment day. Pero di ba meron tayong tinatawag na investigative judgment, which is tayo sa atin pa lang ngayon na mga Christian. Parang ganun po yung. Okay. So, yes, tama po yun, Sister Veronica, no? Na yes, sa second coming ni Christ ay wala na pong judgment doon. It is actually the coming na dahil na-judge na po. Okay? So, judgment actually occur in two phases. Dalawang estado din po ang judgment. Una, noong 1844 ay pumasok si Kristo sa most holy place to start the judgment for the dead. Kaya ang record, kaya yung mayroon doong libro na binuksan, di po ba? Yung libro na binuksan doon ay yung Book with the Seven Seal. Yung libro na may 7 silyo. Ang libro na may 7 silyo
actually is the book of record of all the events in the earth. Okay? Kaya may binuksan ang silyo number 1, silyo number 2, silyo number 3. Ngayon po ay nasa silyo number 6 tayo. Okay? Yung number 6 na yan po yung preparation. Pag masirado na po yan, then yun na po yung pag-close of probation to the church. At yung pag seventh seal, yung seventh seal, yun na po ang kaganapan na huli. Okay? Na nandun na, included na yung bayan ng Diyos na hindi na mamamatay because silyado sila. They are being sealed. Yan po yung tinatawag natin na close of probation. At alam po natin mga kapatid na at that time, close probation for the church but yet open for the world. Okay, yan po yung pandyan. Dahil yung church ay unang hatulan ng Panginoon. Okay? Kaya itong message na ito, message of judgment for the living, ay dumating noong 1930. Okay? So from that time, okay, ay hahatulan yung mga mabubuhay na ang sinong qualified. Kwanto mga kapatid, talaga kasi makikita ng Panginoon, ito ay dapat. Itong taong ito ay mamumuhay na hindi na makaranas ng kamatayan. So there is actually a part na kung saan yung mga taong nabuksan ang kanyang pangalan at masilyuhan ay hindi na makaranas ng pagkakasala muli. Pag masiliwan ng mga kapatid yan, settled na yan in the truth. So wala na po. So pag masiliwan na yung 144,000, that's actually ready for translation. Kaya ang pagdating ni Kristo ay hindi po yan judgment, kundi pagdating siya bilang hari. He will not come as a judge. He will come as a king. Kasi dapat maunawaan na yung pagiging judge ni Kristo ay kung nandoon siya sa sanktuaryo. Dahil He is our mediator. Siya rin ang ating high priest. Siya ang ating judge. Pag hinubad niya na yan at bumaba na siya, He will be coming as a king. So when He comes as a king, no more judgment. That is already actually the yung verdict ay nandun na. Kasi wala nang tao mamatay doon at especially sa kanya mga saints. Hindi na mamatay. Because all those who have dead or die in the Lord will be resurrected and gathered in one place. Kasi darating si Christ in yung mayroon pong center of the earth. The center of the earth is Jerusalem. Yan po ang center of the globe. Okay? So, yung lahat po ng mga bayan niya, kaya mag-expand po yung kanyang kaharian. Ayan po yung talaga mababasa natin sa prophecy. We are actually studying the foundation all of these mga kapatid, na kung saan ay matatanto natin na God actually is God of order, na He will gather His people in one place. And that's the kingdom. That is the ark. Isa lang ang arka ng Panginoon. Okay? So, in these last days, pag ang tao ay hindi makapasok doon sa kaharian ng Diyos, no one can enter heaven as well. Okay? So, that is actually the ark that will send us, that will actually prepare us for translation na yung kingdom. Okay? Marami pa pong mga prophecy na ating mapag-aralan and it will actually point to that. Kaya nga po ay patuloy tayong mag-aaral na sundan po natin kung ano po mga kasaysayan sa Biblia, na ito ay maghahanda din po sa atin na maging prepare tayo for the kingdom of God that will be established. Okay? Any thoughts pa mga kapatid? Sister Nympha, any reaction po? Sister Vanje? Okay, sige po. Ano lang po ang masasabi ko po mga kapatid. Sister Vanje, sige po. Ano lang po na ang dami ko pa palang kailangan malaman sa katotohanan mga kapatid.
And ngayon nalaman ko na ang arka pala ay ano ng kingdom. Yes, oo. Nagpasalamat po ako sa Panginoon na ngayon nalaman ko ito ng mga katotohanan at nasabi ko po na ang dami ko pa palang kailangan malaman, mga kapatid. Amen. At nagpapasalamat ako sa Panginoon ang mga katotohanan yan ang magiging ano natin Kasiguruan. Yung kasiguruan po, sister, no? Yan po. Oo po. Ah, Salamat po. Salamat po, Brother Glenn, sa pag-share mo sa mga katotohanan na dapat nating malaman. opo. At praise God sa lahat ng mga ito, ng mga Amen. kaganapan. Amen po, Sister Vati. Thank you po. Sister Nympha? Sige po. Good morning, everyone. Good morning. Talaga pong sinasabi po ng Biblia at ng Spirit of Prophecy that our history is also the reflections of our future. Mhm. And we cannot relate what is present and what is the future if we don't really understand the history. Opo. Now, I would like to read from Prophets and Kings, page 103, paragraph 2 and 3. Kuya Glenn, this is a little bit longer. It takes 3 Sige minutes po. to read it. Sabi po dito, in Noah's day, philosophers declared that it was impossible for the world to be destroyed by water. Mhm. So noon pa man pala tinanggihan na maging mga philosopher na it will not happen. So now there are men of science who endeavor to show that the world cannot be destroyed by fire, that this would be inconsistent with the laws of nature. But the God of nature, the maker and controller of her laws, can use the works of his hands to serve his own purpose. Page, So, ano nga ibig po yun? Sister Nympha, That page. Prophets and Kings, page 103, paragraph 2. Okay. Then ito Sige po yung sinasabi po sa paragraph 3. Sabi po dito, when great and wise men had proved to their satisfaction that it was impossible for the world to be destroyed by water. So ang nangyayari po pala, Kuya Glenn, ay gusto ng mga wise na tao na ang isusustain ang kanilang satisfaction. They don't, even now our leaders, that nais na ang isatisfy, ang nais nila ay mamit nila yung kanilang sariling satisfaction. Sabi po dito when great and wise men that proved to their satisfaction that was impossible, the man had proved to their satisfaction. Gustong patunayan ng tao yung kanilang kahustuhan, yung masatisfied ang kanilang mahusto ang kanilang nais. Sabi po dito, that it was impossible for the world to be destroyed by water. When the fears of the people were quieted, when all regarded Noah's prophecy as a delusion and looked upon him as a fanatic, then it was that God's time had come. The fountains of the great deep were broken up and the windows of heaven were opened, and the scoffers were overwhelmed in the waters of the flood. With all their boasted philosophy, men found too late that their wisdom was foolishness, that the lawgiver is greater than the laws of nature, and that omnipotence is at no loss for means to accomplish his purposes, as it was in the days of Noah. Even thus shall it be in the days when the Son of Man is revealed. That is Luke chapter 17, verse 26 and 30. And correction, Sister Nympha, correction lang po. Patriarchs and prophets po. Yes, patriarchs and patriarchs and prophets, page 103. Yes. Paragraph 2 and page 103, paragraph 3. Apo. Now, sabi po dito, the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat.
See, nararamdaman na po natin yan. The earth also and the works that are therein shall be burned up. That is Peter chapter 3 verse 10. When the reasoning of philosophy has banished the fear of God's judgment, when religious teachers are pointing forward to long ages of peace and prosperity in the world, and the world are absorbed in their rounds of busyness and pleasure, planting and building, feasting Feasting and and merrymaking, rejecting God's warning and mocking his messengers, then it is that sudden destruction cometh upon them, and they shall not escape. That is 1 Thessalonians chapter 5, 53. 5:3, Yes, chapter 5, verse 3. verse 3. Yes po. So at ang passages na ito ay napakalinaw, very literal, very clear na ipinapunawa sa atin na anuman ang gusto nating isipin at pag-interpret sa prophecy ng Panginoon ayon sa ating satisfaction, walang sino man ang makakapigil sa kung ano ang tunay na purpose ng Panginoon para sa atin. And kapag tayo patuloy sa ating wickedness, sabi dito, then we shall not escape. Amen. Okay, salamat Sister Nympha for that great contribution, ano? Yes, actually yung record of the flood ay nandito po sa Patriarchs and Prophets, na kung saan ay dito po yung talagang pinahayag po ng espiritu ng hula, na kung saan paano po ang paggunaw ng mundo ay sansalain or hadlangan o hinadlangan ng mga philosophers at that time. I imagine majority of the people don't believe. Pero noong bumuelta na yung tubig mula sa ilalim, kasi ang tubig ay talagang lumabas yung mga tubig mula sa ilalim. Kaya lalong tumaas ang tubig. At ganun din po ang mangyari in these last days, na magkaroon ng mga sakuna na mangyari dito sa mundo. Kaya preparasyon po ito. Actually, ang karugtong po nito nandiyon pa sa second, sunod na part bukas ay atin pong madugtungan po ang mga pangyayaring ito. Na chapter 7, makuhan po natin yan, ang flood. At kung may panahon pa po tayo, may introduction tayo doon sa prophetic na part. Pero not to the extent na talagang the full na studies of prophecy, because we are dealing with the biblical history on the account of Genesis. Okay? So, maraming salamat po at medyo nagkuhan po tayo, lumampas po tayo sa oras. Kagandahan po, ang ganda ng topic natin po ngayon. So, salamat po sa mga sumusubaybay at sa ating mga kapatid na talagang nagtiyaga na masundan po ang pag-aaral natin ito. Kung lumampas man po ay pasensya na po mga kapatid, ano? Okay, so anyone who can have a volunteer prayer, to volunteer for our closing prayer, kung wala na pong additional reflection. Who can offer the closing prayer po? Sige po. Ako na lang po, brother. Sige po. Tayo po'y lumuhod para po sa ating panalangin. Dakila at mahabagin namin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Patuloy niyo po kami, Panginoon, na binibigyan ng pagkakataon upang pag-aralan ang hiwaga ng inyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-udyok lagi ng inyong banal na espiritu, nang sa gayon, Panginoon, ay lagi po kami makatugon na pag-aralan ang mga spirit of prophecy at mga biblical history, Panginoon, na sa mga huling kapanahunan, Panginoon, kami ay magiging handa. Kami, Panginoon, ay naniniwala sa inyong pagdating, Panginoon. Hindi po kayo judge, kundi kayo po, Panginoon, ay isang hari na titipunin ang kanyang mga kingdom, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay kami ay sasalubong na
na masaya at kami, Panginoon, ay naniniwala na ang mga magaganap, Panginoon, ay aming sinasampalatayanan. Patuloy niyo po kami, Panginoon, na pagkalooban ng inyong Holy Spirit na patuloy na gawing instrument din po sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa pagkakataon na ito. Ganun din, Panginoon, ang mga nagsusubaybay, Panginoon, at patuloy na mga interesado sa mga biblical history. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, mga kahinaan, Panginoon. At ito lamang, Panginoon, ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas, walang iba kundi si Jesucristo. Amen. Amen. Let the Words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. At magandang araw po sa inyong lahat. Okay, mamaya nga po na tuloy tayo, Sister Veronica. Opo, brother. Okay. Yung every Monday afternoon din po 2:00 ay meron din po tayong Present Truth. More on prophecy po 'yon. So doon natin mapag-usapan po yung series ng prophecy. At doon natin mapag-usapan yung flood as is prophetic. Okay, so yun, may series po 'yon. Sundan lang po natin, mga kapatid. At salamat. God bless. Thank you po, brother. God bless po. Okay, bye-bye.